Ako ay Pilipino. Filipino? Filipino ko. Hi everyone! This is Miss Ang Casera at welcome sa isa na namang makabuluhang episode dito sa ating channel. Ngayong buwan, sabay-sabay nating ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika. Isang mahalagang paggunita sa ating kultura, kasaysayan at higit sa lahat sa ating wikang Filipino. Pero alam niyo ba kung bakit nga ba ipinagdiriwang ito tuwing Agosto? At paano nga ba natin maipapakita ang pagmamahal natin sa sariling wika sa makabago at malikhaing paraan? Tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay sa kahalagahan ng wika at kung paano ito patuloy na bumubuo sa ating pagka-Pilipino. At bago ang lahat, kung gusto niyo akong suportahan para makagawa pa ako ng mas maraming content, maaari ninyong gamitin ang Super Thanks dito sa YouTube. Makikita ninyo ang maliit na heart icon o tatlong tuldok na may thanks sa ilalim ng video. Kapag kayo ay nag-click doon, makakapagbigay kayo ng suporta at syempre may special shoutout kayo sa akin bilang pasasalamat. Ang bawat suporta ninyo ay malaking tulong para mapabuti pa ang content natin. Kaya maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Tuwing buwan ng Agosto, ating inaalala at ipinagdiriwang ang kahalagahan ng wikang Filipino bilang pangunahing wika ng ating bansa. Ito ay panahon ng paggunita sa ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ngunit ano nga ba talaga ang kahulugan ng buwan ng wika? At bakit ito mahalaga? Ang buwan ng wika ay dating kilala bilang linggo ng wika na sinimulan noong panahon ng Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Taong 1935, itinatag ang surian ng wikang pambansa upang pag-aralan ang iba't ibang wika sa bansa. Mula rito, napili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa noong 1937. Binago ni Pangulong Ramon Magsaysay ang mga petsa na maging ika-29 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril noong 1954. Sa sumunod na taon, muling binago ni Magsaysay ang mga petsa ng pagdiriwang sa ika-13 ng Agosto hanggang ika-19 ng Agosto sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 186. Ginawa ito dahil pumatak ang mga dating petsa sa bakasyon ng mga mag-aaral kaya hindi makalahok ang mga paaralan. Pinili ang petsa ng katapusan dahil ito ang kaarawan ni Manuel L. Quezon na nakilala bilang ama ng wikang pambansa. Noong 1988, tinugunan ni Pangulong Corazon Aquino ang mga petsa sa proklamasyon bilang 19. Pagkatapos ng ilang dekada, noong 1997, sa bisa ng proklamasyong bilang 1041 na nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos, pinalawag ito at ginawang buwan ng wika, na ngayon ay ipinagdiriwang mula ika-1 ng Agosto hanggang ika-31 ng Agosto. Ano-ano nga ba ang layunin ng buwan ng wika? Una ay itaguyod ang wikang Filipino bilang simbolo ng pambansang pagkakaisa. Ikalawa, hikayatin ang paggamit ng Filipino sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, media, batas, agham at teknolohiya. Ikatlo, kilalanin at pahalagahan ang iba pang katutubong wika sa Pilipinas. At higit sa lahat, palalimin ang pagmamahal sa ating lahi at kultura. Para sa taong 2025, ang tema ng Buwan ng Wika ay Wikang Filipino at mga katutubong wika, sandata sa pagtatanggol ng kalikasan at kultura. Ang ating wika ay kaluluwa ng ating pagka-Pilipino. Habang pinagyayaman natin ito, pinagyayaman din natin ang ating bayan. Kaya ngayong buwan ng wika, gamitin natin ang wikang Filipino hindi lamang sa paaralan, kundi sa pang-araw-araw nating buhay, sa tahanan, sa trabaho at sa pakikipagkapwa. Ang Quezon Memorial Circle ay hindi lamang isang parke o pasyalan. Sa gitna nito ay matatagpuan ang Quezon Memorial Shrine, isang dambanang itinayo upang parangalan ang ama ng wikang pambansa
dating Pangulo ng Pilipinas, si Manuel L. Quezon. Ang ideya ng pagbuo ng Quezon Memorial Shrine ay nagsimula noong 1950s, ilang taon matapos pumanaw si Pangulong Quezon noong 1944 sa Saranac Lake, New York. Ninais ng pamahalaan na ilipat ang kanyang mga labi sa isang lugar na mas malapit sa puso ng sambayan ng Pilipino. Noong August 19, 1978, kasabay ng kaarawan ni Quezon, formal na inilipat ang kanyang mga labi kasama ang sa kanyang asawang si Aurora Quezon sa Quezon Memorial Shrine. Simula noon, nagsilbi itong pambansang dambana at libingan. Dambana ay may taas na 66 na metro na sumisimbolo sa edad ni Pangulong Quezon nung siya'y pumanaw. Disenyo ito ng arkitektong si Federico Ilustre at may hugis obelisk na may 3 poste na kumakatawan sa 3 pangunahing isla ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tuktok ng bawat poste ay mayroong estatwa na isang babaeng anghel na gawa ng Italian sculptor na si Francesco Monti. Kumakatawan ang mga ito sa anghel ng kasaysayan, lakas at kagandahan. Sa loob ng Quezon Memorial Shrine ay matatagpuan ang museo ni Manuel L. Quezon kung saan nakapaloob ang mga personal na gamit, litrato, kasuotan at dokumento ng dating Pangulo. Makikita rin dito ang kanyang kabaong kung saan siya nakalibing. Ang kabaong ni Manuel L. Quezon o ang catafalque na siyang nakalibing sa loob ng Quezon Memorial Shrine sa Quezon Memorial Circle ay nakalagay sa isang marble plinth o pedestal na yari sa Carrara Marble mula sa Italia. Ang museo ay nagbibigay liwanag sa buhay at kontribusyon ni Quezon, lalo na sa pagtatag ng wikang pambansa, Commonwealth Government, at mga patakarang pangreporma sa lupa. Hindi lamang ito simpleng parkeng pampubliko. Ito ay buhay na alaala ng isang leader na naglakas loob na pangarapin ang isang makabago at malayang bansa. Ang circle ay simbolo ng pag-asa, karunungan at pambansang pagkakaisa. Kaya sa susunod na bibisita kayo sa Quezon City, huwag kalimutang dumaan sa Quezon Memorial Circle. Hindi lamang para magpahinga o maglibang, kundi upang alalahanin at kilalanin ang mga taong nagbigay daan sa kalayaan at pagkakakilanlan ng ating bayan. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Isang paalala na ating wika ay hindi lamang salita, kundi kaluluwa ng ating pagkatao at kasaysayan. Naway patuloy natin itong mahalin, gamitin at ipagmalaki sa bawat araw ng ating buhay. Ako si Masang Kasera at nagpapasalamat ako sa inyong pagsama sa akin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong Pilipino. Hanggang sa muli, mabuhay ang wikang Filipino at mabuhay tayong lahat.